daw tumulong sa pagpapabuti ng sports o palakasan dito sa Pilipinas ang dalawang Filipino-American na nanalo sa Season 4 ng The Amazing Race Asia. Sila po yung mga kauna-unahang Pilipino na nanalo sa nasabing reality show. Nakatutok si PR Kanghel. Isang karangalan daw para kina Richard Herrera at Richard Hardin na i-represent ng Pilipinas at manalo pa sa Season 4 ng The Amazing Race Asia. Ang tinaguri ang The Richest ng reality show ang kauna-unahang mga Pinoy na nagwagi sa kompetisyon. Incredible experience, very proud to represent the Philippines, and we're still kind of in awe that it all happened, but we're very excited to win for the first time in the Philippines. We've had a lot of successful teams from here in previous seasons, but came close. But this year we were able to pull it off, so we're happy to represent the Philippines and come away with the win. Sa programang unang hirit kanina, ibinahagi ng dalawang Richards ang plano nila sa napanalunang $100,000 o mahigit 4.3 million pesos. After we won and everybody knew, I proposed to my girlfriend. Yeah, she said yes. The wedding is July 9th of next year. I'm gonna save it until I figure out exactly what's gonna happen. Balak din daw nilang tumulong sa sports ng bansa. Pero plano rin ba nilang pumasok sa showbiz? Come what may this year, I'm not sure what's gonna happen, but it's definitely exciting. They've asked what we want to do, and we'd really, if we have the chance, something to do with sports or an adventure show. Good idea. So if something comes up. PR Kanghel, nakatutok, 24 oras. Tubig na sumisirit sa gitna ng kalsada ang tinutukan ng isa nating news scooper sa Valenzuela. Sa lungsod naman ng Cotabato, 4 na bahay na nasunog. Yan at iba pang nakalap na mga news scooper sa pagtutok ni Josh Villanueva. Magpapasko pa man, pero 4 na bahay ang nasunog sa Cotabato City kaninang umaga. Kitang-kita sa video ni news scooper Arnelyn Grace De Leon ang aktual na paglamon ng apoy. Hinihinalang palyadong linya ng kuryente ang sanhi ng sunog. Wala namang nasaktan. Mistulang may sumulpot namang water fountain sa gitna ng Maysan Road sa Valenzuela. Ayon kay news scooper Michael Angelo Santos, 2 linggong nang may tagas doon matapos may magkukay sa kalsada. Pero kanina, tuluyan na itong sumirit na parang fountain. May mga tumingin na raw, pero hindi pa ito na-aksyonan. Nadagdagan naman ang Monday morning traffic sa southbound ng North EDSA kanina. Nagkadaplisan kasi ang isang kotse at AUV. Sa gitna pa ng kalsada nagtalo ang mga driver nito. Nakunan niya ni news scooper Cesar Velasco. Pwede rin kayong magpadala ng mga video at litrato ng mahalagang balita. Mag-log on lang sa www.uscoop.tv. Para naman magpadala ng text o MMS, i-text ang scoop, space, message, space, ang inyong pangalan at address at ipadala sa 4627. Paalala lang po sa ating mga U-Scooper, yun lamang pong mga video at litrato na pagmamayari nyo mismo ang ipadala sa amin. Tandaan ninyo mga kapuso, basta may balita sa lugar ninyo, i-U-Scoop ninyo. Chika Minute! It's another beautiful Monday night mga kapuso. Ito na ang mga buena manong chika ko sa inyo for this week. Megastar Sharon Cuneta, natatayong ninang sa kasal ni Regine Velasquez at Ogie Alcacid. May mensahe sa couple. At Comedy King Dolphy, mangiyak-ngiyak nang magpaliwanag tungkol sa kontrobersyal na eksena sa pelikula niyang Father Jejemon. Ang mga yan at iba pang chika tutukan mamaya. Mel? Salamat, Pia. Kagapay na ng Bureau of Fire Protection sa Malabon ang mga bata sa kanilang kampanya kontra sunog. Tinuruan ng mga bata ng mga paraan para makaiwas sa sunog at pinanumpa bilang mga batang bumbero. Nakatutok si Sherry Ann Torres. Di na bago sa atin ang mga ganitong pangyayari lalo na kung may sunog. Na ayon sa Bureau of Fire Protection, kadalasan dahil sa direktibong linya ng kuryente, tangke ng LPG, nakasinding kandila at paglalaro ng apoy ng mga bata. Paulit-ulit man ang paalala ng BFP sa publiko, kita pa rin nakikipaghabulan sa dami ng fire incidents ang taong ito sa 2009. Pero bahagyamang mas kaunti ang mga sunog ngayong taon, mas marami ang 162 nasaktan sa mga sunog kumpara sa 157 noong 2009. 43 na rin ang nasasawi sa sunog ngayong 2010, 66 noong 2009.
Kaya ang Fire Marshal ng Malabon City nakaisip ng isa pang kampanya kontra sunog. Kung pasaway ang mga matatanda, bata ang tinuruan nila kung paano mag-ingat. Ang magiging role model po sa pamilya is yung bata po. May mga activity po nila, yung assignment po nila, ipopost po sa bahay yung mga poster. Then magkakaroon po sila parang daily reminders po sa bahay po nila. Ang mga estudyante sa mga preschool, elementary at high school sa mahigit 100 private at public school sa Malabon, sabay-sabay nanumpak bilang mga batang bumbero. Ang trabaho nila, siguruhing ligtas ang kanilang tahanan at komunidad sa sunog. Laman nito yung mga pangako ng estudyante na hindi sila maglalaro ng kandila, gasera o kaya ay ng pospro. Babantayan din daw nila dapat ang mga appliances na ginagamit sa kanilang bahay, pati na yung mga kalan na ginagamit ng kanilang mga magulang sa pagluluto. Andun din ang pangakong hindi sila magtatago ng gaas, kerosene at pintura sa kanilang mga bahay. Magsasagawa ng regular na fire drill sa kanilang tahanan at tatandaan ang mga tatawagan kapag may sunog at iba pang emergency. Sabi ni Director Renato Brion ng DILG-NCR, plano na rin nilang ipakopya sa buong Metro Manila ang programang ito ng Malabon. Sherian Torres sa Katutok, 24 Oras. 10 buwan din pong nakulong ang tinaguriang Morong 43 bago binawi ng gobyerno ang mga kasong isinampa laban sa kanila. Pero wala pa rin makapagturo sa mismong tao na nakapangalan sa search warrant na naging mitya ng pagkaaresto sa mga naturang mga health worker. Narito ang special report ni Deo Bogawisan. Kung pagbabasehan ng impormasyong hawak ng mga pulis na umaresto sa Morong 43 noong Pebrero, si Mario Condes daw ay residente ng barangay May Bangkal sa Morong Rizal. May edad 40 hanggang 45, katamtaman ng tangkad at kayumanggiang kulay. Inireklamo umano siya ng isang Ricardo Matias ng pagwawagayway at panunutok ng mataas na kalibre ng baril noong panahon ng eleksyon. At dahil may impluwensya at sa katunayan ay untouchable pangaraw si Mario Condes sa Morong, minabuti ng mga pulis na sa isang judge sa Imus Cavite na lang kumuha ng search warrant para sa umunoy bahay ng suspect. Pero ang sinasabing maimpluwensya, tila wala namang nakakakilala. Ni isa sa Morong 43 hindi kilala kung sino si Mario Condes o ang sinasabing nagsampa sa kanya ng reklamo na si Ricardo Matias. Ang mga residente ng barangay May Bangkal na aming nakausap, tumangging humarap sa kamera sa takot na madamay pa sa gulo. Pero wala raw talaga silang kilalang Mario Condes sa kanilang lugar. Wala ring nakatalang ganitong pangalan sa listahan ng mga residente ng barangay at maging sa voters list. Ang pinakamalapit na katulad ng apelyido ng suspect, sa Z nagtatapos ang apelyido at hindi sa S na gaya ng nasa search warrant. Sa tala ng National Statistics Office, 9 na Pilipino ang may ngalang Mario Condes sa buong bansa, pero 4 lang sa kanilang pasok sa edad na ibinigay ng naghabla. Sa Maynila naman ang isa, pero matagal na raw itong nasa abroad ayon sa nakausap naming nakakakilala sa kanya. Si Bob Belmonte, anak ng may-ari ng rest house na hinalughog ng pulisya. Pagtitiyak niya, kanila ang bahay at lupa at hindi sa isang Mario Condes, gaya ng sinasabi ng pulisya. Tagal-tagal ko na nakatira dito. Kilala ko nga yung kung kanino lupa, yung katabi ng lupa namin. Basta sir, walang Mario Condes dito. Yun mo bang pinuntahan niyo noong February 6 na kasama yung support ng Philippine Army? Yun ba? Yung bahay ni Mario Condes? Yes, Your Honor. Napalaya na ang halos lahat ng miyembro ng Morong 43, pero hinahanap pa rin ang sagot sa mga katanungang sino nga ba si Mario Condes at nasaan na siya. Deo Bugawisan, Nakatutok, 24 Oras. Sinubukan ding hanapin ng GMA News ang taong nagreklamo na si Ricardo Matias pero wala ring nakakakilala sa kanya sa barangay May Bangkal sa Morong Rizal. Mga batang estudyante sa Taiwan, nasa gasahan ng kotse, oh! Eksklusibong umano'y snatcher na papatakas na sana, kinuyog ng mga tao! Dating judge at kanyang misis na magsisimbang gabi sana, patay matapos masalpok ng bus ang kanilang sasakyan. Estudyanteng naputulan ng mga binti dahil sa pagsabog sa bar exam, nakalakad ng muli. Tututukan natin sa pagpapatuloy ng 24 Oras.